Good day mga ka-backyard! Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano ba malalaman ang gender ng American Silky. Tara, samahan niyo ako! Pero bago ang lahat, don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-notify sa mga susunod na videos natin. Kadalasan, ang tinitignan natin ay palong, lambi, at kung gaano kalaki ang isang manok para i-gender ito. Usually sa breed kagaya ng native at ibang heritage, sa edad na 2 to 3 months old ay kaya nang malaman yung gender niya. Kasi mas malaki yung palong at lambi ng lalaki kaysa sa babae. Pero sa mga American or US Silky kasi, mabagal silang mag-mature. Sa edad na 2 to 4 months old, mahirap pa rin malaman yung gender nila. Kasi maliliit pa din yung palong at wala silang lambi kadalasan. Kagaya nung sample na video natin dito, yung roosters natin. Lalo na kapag show quality yung US Silky, mahirap i-identify kahit breeder age na. Kagaya na itong sample picture na i-display ko. Magkapares yan mga ka-backyard. Diba, ang hirap i-identify kung alin dun yung hen or yung rooster. Pero ako personally bilang breeder ng US Silky, ang tinitignan ko para i-gender ay sa palong pa din naman. Pero mas tinitingnan ko yung characteristics ng feather nila, lalo na sa crest or yung balahibo nila sa ulo, pati buntot nila at yung posture or tindig. Ang pinakamadali talagang paraan para malaman yung gender niya, kapag tumilaok, ayun, ano na yun, rooster. Pero sa case netong mga US Silkies, ayun nga, matagal silang mag-mature, usually inaabot ng 3 to 6 months old bago sila tumilaok. Worst case pa nga yung iba inaabot ng 7 to 9 months old. Tapos sa mga hen naman, kapag umitlog na siya, ayun, 6 months old kadalasan yung perfect age bago umitlog. Pero kung magbabase lang talaga tayo sa appearance ng US Silky, ayun, yung mga nabanggit ko sa crest, sa tail feathers, and sa comb. And ayun, dako na tayo dun sa topic natin eh. Sa balahibo nila sa ulo, merong tinatawag na streamer na feather. Ayan, kung mapapansin nyo dun sa rooster, merong sobra-sobrang buhok. Yan yung tinatawag na streamer feather. Samantalang yung sa hen naman, wala siyang ganun. Bali, round shape lang yung crest niya. Sa rooster kasi parang pag tiningnan mo parang pa-oblong siya. Dahil wala nga silang lambi, yung hen tsaka yung rooster, wala silang lambi. Sa palong tayo magbabase. Ayan, kung mapapansin nyo, yung pares lang naman silang walnut comb, pero mas malaki yung sa rooster kumpara sa hen. Pagdating naman sa hakel or yung balahibo nila sa leeg, mas mahaba yung sa rooster, tapos pointed. Samantalang dun sa hen naman, maikli lang, tas rounded siya. Pagdating naman sa tail feathers nila, yung sa rooster, mas curved siya, tapos pointed yung dulo. Tapos yung sa hen naman, rounded lang siya. Basta yung characteristics na itong buntot nung ipapakita kong picture,
Ayan, makikita nyo rin yung ganyang characteristics dito sa buntot ng US Silkies. Pero in silky feathering nga lang. Tapos yung postura naman netong mga rooster, parang chest up siya palagi, ganyan. Mas upright yung postura niya kaysa sa mga hen. Ay lamang po mga ka-backyard kung paano malalaman yung gender ng US Silkie in terms of appearance. Pero mas maganda pa rin kung ipagpabase natin sa behavior kasi kapag tumitilaok na yun, rooster siya. Kapag umitlog, hen. Yun lamang po for our content. Sana nagustuhan nyo po. Maraming salamat. God bless po.